nabibigyan ba sa umaga ito, Binibining Sekretarya? Kung meron, pakitala at pasa sa akin mamaya pagkatapos ng ating talakayan. Ano ba ang paksang ating tinalakay ng nakaraang tagpuan, Ginoong Bolivar? Tama, ito ay patungkol sa idioma. Ano nga ulit ang idioma? Tama, ang idioma ay ang mahirap unawain mga salita. Ngayon class, handa na ba kayong alamin ang ating panibagong paksa? Kung ganon, ngayon ay may ipapakita ako sa inyong mga larawan na inyong pagbabasihan para sa pagtuklas ng ating panibagong paksa. Binibining Beho, ano ang napansin mo sa unang larawan? Tama, ito ay larawan ng hayop na isang kalabaw at mga maliliit na langgam. At sa pangalawang larawan naman, Binibining Inanod, ano ang napansin mo sa pangalawang larawan? Tama, ito ay isang larawan ng hayop na isang matapang at isang kabayo. Yung class, base sa aking pinakitang larawan, ano kaya ang ating tatalakayan ngayon? Binibining halasan? Maaari. Yan ang ating aalamin dahil ang paksang ating tatalakayan ngayon ay patungkol sa basahin at sabay-sabay. Ang paksang ating tatalakayan ngayong klase ay patungkol sa isang pamula na ang pamagat ay ang hatol ng kuneho. Pero bago ang lahat ay narito muna ang ating mga layunin na dapat natin makamit pagkatapos ng talakayan. Basahin na sabay-sabay ang layunin class. Una, natutukoy ang mga katangian ng tao na sumisimbolo sa mga hayop sa nabasang pamula. Pangalawa, nabibigyan halaga ang pagtupad sa mga pangako na natutunan sa pamula. At panghuli, nakapagsasagawa ng dugtungang pagkukwento sa mga lagang pangyayari sa kwento. Yan ay ating makakamit class pagkatapos ng ating talakayan kapag kayo ay mag-cooperate sa ating talakayan. At bago ang lahat ay may mga salita muna tayong bibigyan kahulugan para hindi na mga salitang sagabal sa ating klase ay bibigyan natin ng kahulugan. Narito ang mga mahirap na salita na matatagpuan natin. Narito ang mga mahirap na salita na matatagpuan natin sa kwentong ang hatol ng kuneho na ating bibigyan kahulugan. Sino ang gustong sumagot sa una? Hatol. Tama, ang hatol ito ay ang basya. Ang bumibelo naman ito ay bumibelo ito, ang ibig sabihin ay umaakto. At ang walang ligoy naman ay ibig sabihin ay tuwiran. At ang matamang nag-iisip na ang ibig sabihin naman ay malalim na nagmumuning. At ang panglima naman na walang duda na ang ibig sabihin ay sigurado. Naintindihan ba ang mga mahirap na salita, class? Mabuti naman kung ganoon. Ngayon ay may mga inihanda ako dito mga katanungan na ating masasagutan pagkatapos nating basahin ng kwentong ang hatol ng kuneho. Narito ang mga gabay na tanong class na ating masasagutan pagkatapos nating basahin ang pamula na ang hatol ng kuneho. Basahin
para basahin niyo ang kwentong Ang Hatol ng Kuneho. Handa na ba kayong basahin dito, class? Basahin lang sabay-sabay. Ang Hatol ng Kuneho. Sinali ni Vilma C. Ambar. Noong unang panahon nang ang mga hayop ay nakapagsasakita pa, may isang tigre naghanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Sabay-sabay niyo basahin, class. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon upang humingi ng tulong, subalit wala nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapo na ang tigre. Nagpasay na lamang siya sa lupa, naisip na nito ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig ng mga yabag, nabuhayan siya ng loob at agad tumayo. Sabi ng tigre, "Tulong, tulong," sabi ng lalaki. Isang tigre," sabi ng lalaki na nakatungaw sa hukay. "Pakiusap, tulungan mo akong makalabas dito. Kung tutulungan mo ako, hindi kita makalimutan habang buhay. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaaring mangyaring patawad. Ipagpatuloy ko ang ating paglalakbay." Sandali, huwag mong isipin iyan. Huwag kang mag-alala, pangako ko hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ko, tulungan mo ako kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin kong malaking utang na loob. Sabi na lalaki, "Sandali, tigre, sandali." "Ano na naman?" sigaw ng tigre. "Tingnan natin, sabi mo nahulog ka sa hukay, ikaw naman ay nakatayo dito sa isang taas." Wika ng kuneho sa tigre at sa lalaki. Sabi ng kuneho, "Ganito ang kalagayan ninyo noon. Ikaw, tigre, nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman, lalaki, narinig mo ang paghingi ng tulong kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon ay maaari na akong magbigay ng aking hatol." Sabi ng kuneho, ang problema ito ay nagsimula ng tinulungan ng tao ang tigre makalabas sa hukay. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ang tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong lahat. Wika ng kaninong kuneho at nagpatuloy sa kanyang paglukso. Naintindihan niyo ba ang kwentong Ang Hatol ng Kuneho, class? Mabuti naman kung ganon. Sino ba ang mga tauhan sa kwento? Binibining Priolo? Tama, ang lalaki at ang mga hayop. Ang tagpuan naman doon ay sa kagubatan. At ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari ay una ay may si tigre ay nahulog sa isang hukay at hingi siya ng tulong at may lalaking nakarinig sa kanya at tinulungan ito. Subalit pagkatapos tinulungan ng tao, ang tigre ay gusto itong kainin. Kaya may mga hayop na humatol sa sitwasyon, ang baka at si kuneho. Ang hatol ng kuneho ay ibalik sila sa dati nilang kinaroroonan para malaman kung ano ang talaga ang nangyari. Ngayon, class, ay handa na ba kayong sagutan ng mga gabay na tanong? Ngayon, class, ako nga pala ang pangalawang tagapagturo at ako nga pala si Binibining Trident Bing. Ngayon, class, tapos na natin basahin ang hatol ng kuneho at ngayon ay sasagutin natin ang gabay na tanong. Una, para sa iyo, tama ba ang naging hatol ng kuneho sa suliranin ng tigre at lalaki? Bakit? Pangalawa, kung ikaw ang hahatol sa sitwasyon, gagawin mo rin ba ang ginawa ng kuneho? At panghuli, class, sa iyong palagay, kung nakakapagsalita muli ang mga nilalang sa kalikasan natin ngayon, ano kaya ang kanilang hatol sa ating mga tao? Bakit? Ngayon, class, ay sino ang gustong sumagot sa unang tanong? Yes, Binibining Bilano? Maraming salamat. Tama ang naging hatol ng kuneho dahil nararapat lamang dahil ang suliranin ng dalawang panig ay nag-uumpisa noong tinutulungan ng tao ang tigre sa kanilang usapan. Kaya yan ang dahilan na nagiging
ginawang tama ang ginawa nila ang mga paghatol. Naiintindihan niyo ba, class? Pangalawa, class, sino gustong sumagot? Yes, binibining Regine. Yes, maraming salamat. Katulad ng naging hatol sa ni-Kuniho sa tao at tigre, ay gagawin ko rin ang kanyang ginawa dahil ito ay ito ay makatarungan, class. Kaya sa sitwasyon mo rin ba ang ginawa ng Kuniho? Kagaya ng sinabi ni Binibining Regine ay katulad ng naging hatol sa ni Kuniho sa tao ay gagawin ko rin ang kanyang ginawa dahil nga ito ay makatarungan, class. Ngayon, class, dito naman tayo sa panghuling tanong. Sino gustong sumagot? Yes, Binibining Ilanan. Maraming salamat, Binibining Ilanan. Para din sa akin, class, kung nakakapagsalita muli ang mga nilalang sa kalikasan natin ngayon, ay sa palagay ko magagalit ang mga tao dahil sa kawalan ng disiplina at paghalinga ng mga tao sa kalikasan. Kaya kung ako ay mga hayop, gagawin ko rin ang ginawa ng isang Kuniho sa kanyang paghahatol, class. Ngayon, class, wala na ba kayong katanungan base sa aking sinagot sa mga gabay na tanong? At kung wala na, ay maraming salamat. Ngayon, class, sa umagang ito ay meron tayong gagawin. Papangkatin ko kayo sa 2 pangkat. Ang gagawin nyo lamang, class, ay magsagawa ng dugtungang pagkwento sa mahalagang pangyayari sa kwento. Bibigyan lamang ko kayo ng 5 minuto, class. At ang 5 minuto nyo ay magsisimula na. At kung tapos na, class, ay maaari pinang ipasa sa harapan. Maraming salamat. Ngayon, class, ay wala na ba kayong mga katanungan, class? Hingil sa ating paksang tinalakay sa araw na ito? Ngayon, kung wala na, meron akong mga 2 tanong sa inyo, class. Una, ano ang gagawin mo kung sakaling ikaw naman ang nasa sitwasyon ng lalaki? Hindi ka ba magdadalawang isip na tumulong sa mga nangangailangan, Mr. Charcos? Yes, tama. Maraming salamat, Mr. Charcos. Hindi po ako magdadalawang isip na tumulong kahit ito man ay ipapahamak natin o hindi, patuloy pa rin akong tutulong para kung tayo ay nangangailangan ay magtutulungan tayong lahat para walang ibang nahihirapan or walang mga iba na kahit kaya namang tumulong ay hindi pa rin sila tumutulong. Kaya lagi nating tatandaan, class, na magtutulungan tayo sa ating kapwa dahil kapag may malasakit tayo sa ating kapwa ay mas malaki tayong kaya class, ang malasakit ay kaya lagi nating tatandaan, class, na kapag meron tayong malasakit sa ating kapwa ay binibless tayo ng ating Panginoon. Kaya yan ang ating tamang gagawin. Kapag meron man sa atin o sa ibang tao na nanghihingi ng tulong, kaya tutulungan natin na walang kapalit, class. Pangalawang, class, na tanong, ano ang aral ng iyong makukuha Pangalawang tanong, class, ano ang aral na makukuha mo sa pagbulat? Binibining Inanod? Tama.
Maraming salamat, Binibining Inanod. Ang aral na mapupulot natin sa pabulang ito, class, o ang hatol ng kuneho ay kailangan tumupad sa pangako. Nauunawaan niyo ba, class? At kung nauunawaan niyo, class, ay maraming salamat. At ngayon, class, ay bibigyan ko kayo ng takdang aralin. Ang gagawin niyo lamang, class, ay mula sa mga tauhan sa pabulang nabasa, gumuhit ng isang hayop na sumisimbolo sa iyong pagkatao. Ipapasa niyo ito sa susunod nating klase. Naiintindihan ba ang takdang aralin, class? Mabuti. Kung ganon at dito nagtatapos, maraming salamat sa inyong kooperasyon at sana'y marami kayong napulot na aral at magandang umaga sa ating lahat.